Let us start and let's ask the Lord for grace and guidance as we study God's Word. Lord, tunay na kayo ay tapat at puno ng pag-ibig, Panginoon Ama, sa aming lahat. Sa inyo pong patuloy na pagtitipon sa amin bilang isang church, Panginoon Ama, ito po ay biyaya lamang. Kami ay naririto sa inyong paanan, hindi dahil sa aming mga sarili, kung hindi ito ay inyo pong pagkilos po sa bawat isa, na inyo pong inilaan itong araw na ito upang ang bawat isa ay muling makapakinig ng katotohanan ng inyong salita at matuto, Panginoon Ama. Aming dalangin na kayo po ay siyang kumilos sa aming kalagitnaan na makinig, Panginoon Ama, ng mabuti, makita ang aplikasyon ng mga katotohanan ito sa aming buhay at tunay na amin po itong maisabuhay upang kayo ay aming maluwalhati at kami ay tunay na lumago kay Kristo Jesus. Apart from your grace, apart from Christ, we can do nothing, O God. So we ask and submit, Lord God, to your loving kindness and your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ba ay na-discourage na sa inyong buhay? Siguro lahat tayo na sobrang discouragement na ayaw na natin minsang ituloy yung ating ginagawa. Minsan parang ayaw na natin mabuhay. Ang hirap talaga ng buhay ko, sobrang discouraged. No, parang ganoon, parang you want to end your life. Maaari ito actually sa mga estudyante dahil sa hirap ng project nila sa school ay ayaw na nila magpatuloy pang mag-aral. Huwag naman sana, no? Yung iba naman ay sa trabaho, sa bahay, o maging responsibilidad sa inyong mga ginagawa. Na naisip mo na nagawa mo na ang lahat pero parang hindi pa rin maganda at maayos yung iyong ginagawa. Alam mo, may ginagawa ka, na-expect mo maganda sana ang kalalabasan nito pero parang hindi maganda. Okay? Alam mo yung memes na expectation, then reality. Minsan may mga ganun tayo. May expect tayo, but in reality, hindi parang yun yung nangyayari sa ating buhay. Siguro nabasa na ninyo yung buhay at yung story ni Elijah sa 1 Kings 19, kung saan sobrang discouraged po dito si Elijah at nais po niyang mamatay. Maybe you can open your Bible sa 1 Kings. Hindi po ito yung ating pag-aaral, pero gusto kong buksan nyo lamang po yung 1 Kings 19 para masundan nyo lamang po ako dun sa story dito ni Elijah kung saan po siya ay nakaranas ng discouragement. Makatapos actually na magamit si Elijah ng ating Panginoong Diyos upang ipakita sa lahat kung sino ang tunay na Diyos laban sa Diyos-Diyosan ng mga sinasamba dati ng bayan ng Israel. Ito yung tinatawag na dun sa 1 Kings 18 na epic showdown sa Mount Carmel. Siguro alam niyo yung story na yon, 'di ba? Yung nag-alay sila kung sino yung nung sacrifice na ito, mag-aapoy, siya yung may tunay na Diyos. Okay, ito yung story po na yun. At dito makikita natin na ang ating Panginoong Diyos ay nagpadala ng apoy mula sa langit upang i-consume yung offering na ibinigay ni Elijah sa Diyos. Ito po ay victory para sa Diyos dahil ito po ay nagatid ng revival para sa bayan ng Israel. Pero after po ng chapter 18 po na ito, makikita natin na si Elijah ay nakatanggap po ng text message. Message, letter. Okay, hindi text message, wala pa po yun. Pero may message po siya kay Jezebel, sabi po doon sa verse 2, "So may the gods do to me and even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time." Kasi pinapatay actually ni Elijah lahat ng mga false prophets. Okay? At that time. So sabi ni Jezebel, papatayin din kita. At sigurado ito bukas. Siyempre, in short, nakakatakot po yun. Dahil isipin mo, babantaan ka, papatayin kita. Okay? Ano yung ginawa ni Elijah in verse 3? Makikita natin dito, no, sobrang discouraged siya. Parang lahat ginawa na niya, but in the end, ba't ganito? Ba't ganito nangyari? In verse 3, makikita natin doon, natakot siya, tumakbo pa palayo dahil sa banta ni Jezebel. Sana wala kayong kakilalang Jezebel ang pangalan. Kilala ba kayong Jezebel yung pangalan? Naisip ko yun, sabi ko, pagka ako nagkaroon ng anak na babae, Jezebel, para maiba lamang, ano? Isipin na lamang ninyo, during Mount Carmel, ang tapang-tapang dito ni Elijah, at inaasar pa niya, minamak pa niya yung mga prophet ni Baal sa 1 Kings 18:27. Sabi niya nga,
kung bakit hindi pa kinukonsume yung kanilang sacrifice. Sabi doon, it came about at noon that Elijah mocked them and said, "Call out with a loud voice, for he is God," small g. "Either he is occupied or gone aside, or is on a journey, or perhaps he is asleep and needs to be awakened." Yun yung mock niya doon sa gods nila, kay Baal. Pagkatapos ng ginawa ng Diyos na kabutihan at pagkapakita ng kapangyarihan sa lahat, ang i-expect natin actually dito kay Elijah ay magpapatuloy siyang magtitiwala sa Diyos at hindi siya matitinag. Pero ang reality, siya ay nadala ng takot at kanya agad nakalimutan ang Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos kay Elijah? Dito makikita natin, na-discourage man si Elijah, ang Diyos nandyan pa rin. 1 Kings 18:5-8. Nagpadala ang Diyos ng anghel at pinakain siya. 1 Kings 19 yata yun. Then in verse 9, kinausap siya ng Diyos at tinanong, "Anong ginagawa mo dito?" Sagot ni Elijah, siguro pa-emote-emote pa dito si Elijah, habang nasagot niya ang Diyos sa verse 10, "I have been very zealous for the Lord, the God of hosts, for the sons of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. And I alone am left, and they seek my life to take it away." So parang awang-awa actually dito si Elijah sa kanyang sarili. Ako na lang natitirang mag-isa. I alone am left. Sabi niya dito. Pero ang Diyos, despite sa sitwasyon ni Elijah, dahil fully discouraged talaga siya sa mga pangyayari, ang Diyos ay patuloy pa rin na nagsuyo sa kanya at nagbigay ng instruction at paalala na hindi ka nag-iisa. Nandito ako at may iba pang 7,000 na hindi sumasamba kay Baal. So napangunahan in terms of discouragement, napangunahan dito sa Elijah ng mga maling pag-iisip. Kaya napunan siya ng mga bagay na hindi tama at hindi tunay na pagkilala sa ating Panginoon. From victory to defeat of self that led to discouragement. Ito yung pangyayari at lahat po talaga nadi-discourage. Lahat po tayo nadi-discourage. Dumadaan po tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero ang Diyos, ating magandang paalala dito, hindi po siya dito iniwan ng Diyos, si Elijah. Ano yung hatid sa buhay ni Elijah ng ating Panginoon? Okay, physical restoration. Isipin nyo yan, tumakbo siya papalayo, malayo yung kanyang tinakbo, alam ng Diyos magugutom siya, nag-provide ng anghel para bigyan siya ng pagkain. Napakabuti ng Panginoon, Kahit na discouraged na siya at nagsisin, pero ang Diyos nagbibigay pa rin sa kanya ng physical restoration by food. And not only that, spiritual encouragement, dahil may pangako ang ating Panginoon, nandito ako at hindi kita iiwan. Nagpangako ang Panginoon na makakasama mo ko, ang kanyang God's, ang presensya ng ating Panginoon sa kanya, na nariyan siya palagi at may bago siyang purpose. Okay, sige, ganito yung nangyari. Siguro nahimasmasan dito si Elijah at nakita niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanya at nagkaroon siya ng renewed purpose. Inyong makikita ang kabutihan, katapatan, at awa ng Diyos kay Elijah. Tayo din, actually, despite of our discouragement, despite of the situations na minsan tayo ay nawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon, makikita natin na ang ating Panginoong Diyos ay hindi po kahit kailanman nagbabago. Siguro ang mga ganitong klase ng storya ay madalas na nabasa ninyo sa Bible o siguro nakita nyo na sa buhay ninyo o buhay ng mga kakilala ninyo. Ganito din actually yung tagpo dito sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral dito sa Haggai chapter 2. Ating basahin po ito sa Haggai chapter 2. Buksan nyo lamang po ang inyong mga Bibles po doon or pwede nyo pong sundan sa PowerPoint. Haggai chapter 2, basahin ko po ito. 20 plus verses po ito. Verse 1, sabi dito, "In the 7th month, on the 21st day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Speak now to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and to all the remnant of the people, and say, Who is left among you who saw this house in its former glory? How do you see it now? Is it not as nothing in your eyes? Yet now be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. Work, for I am with you, declares the Lord of hosts.
according to the covenant that I made with you when you came out of Egypt. My spirit remains in your midst. Fear not. For thus says the Lord of hosts, yet once more in a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. And I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord of hosts. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. On the 24th day of the 9th month in the 2nd year of Darius, the word of the Lord came by Haggai the prophet. Thus says the Lord of hosts, ask the priest about the law. If someone carries holy meat in the fold of his garment and touches with his fold bread or stew or wine or oil or any kind of food, does it become holy? The priest answered and said, no. Then Haggai said, if someone who is unclean by contact with a dead body touches any of this, does it become unclean? The priest answered and said, it does become unclean. Then Haggai answered and said, so is it with these people and with this nation before me, declares the Lord, and so with every work of their hands. And what they offer, this there is unclean. Now then, consider from this day onward, before stone was placed upon stone in the temple of the Lord, how did you fare? When one came to a heap of 20 measures, there were but 10. When one came to the wine vat to draw 50 measures, they were but 20. I struck you and all the products of your toil with blight and with mildew and with hail, yet you did not turn to me, declares the Lord. Consider from this day onward, from the 24th day of the 9th month, since the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider, is the seed yet in the barn? Indeed, the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have yielded nothing. But from this day on, I will bless you. Verse 20, the word of the Lord came a second time to Haggai on the 24th day of the month. Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I am about to shake the heavens and the earth, and to overthrow the throne of kingdoms. I am about to destroy the strength of the kingdoms of the nations, and overthrow the chariots and their riders, and the horses and their riders shall go down, everyone by the sword of his brother. On that day, declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts. Okay? Hahatiin po natin yung chapter 2 into 3 parts. Okay? Dahil din sa marker ng phrase na nabasa natin, the word of the Lord came. At nabasa natin ito sa verse 1, verse 10, at verse 20. Ito po yung ating outline. Call to perseverance, call to holiness, and call to hope. So tatlong bahagi po, kung hindi nyo naintindihan yung ating binasa kanina, dahil ito po ay in some way parang narrative, makikita po natin dito, ito po yung pinakatuon dito sa chapter 2. Perseverance, holiness, and hope. Maaral lamang po natin ngayong umagang ito, yung call to perseverance. At aaralin po natin at tatapusin natin ang pag-aaral natin next Sunday, the call to holiness and call to hope. So, verse 1 to 3, hatiin po natin itong 9 verses na ito. Unang-una, the word of the Lord. Okay? From verse 1 to 3, makikita natin dito muli ang Diyos ay may hatid na salita at ang kagandahan dito, okay, may date pang kasama. Mahalaga po kasi yung date. Di ba? Mahalaga yung araw ng inyong kapanganakan. Mahalaga yung araw kung kailan yung holiday sa bansa natin. Di ba? Minsan, wala pang 2025, inaalam nyo na. Kaya ano ba yung holiday next year? Ano ba yung long weekend? Di ba? Mahalaga po yun. Okay? So, dito makikita natin at mababasa natin na, okay, may date. Ano ba yung importansya ng date na ibinigay dito sa atin, dito sa chapter 2? Para sa bayan po ng Israel, ito po ay mahalaga. Ano nga ba yung significance ng 7th month on the 21st day of the month? May naisip kayo?
Birthday kaya ito ni Hagay? Siyempre hindi po. Kung atin pong ilalagay ito sa ating panahon in the 10th month, on the 12th day of the month, siguro maiisip naman lamang siguro niya, siguro baka Sunday service yung araw na yan. Okay? Pero para sa mga Hudyo at that time, 7th month and the 21st day, ito po yung end part ng Feast of Tabernacles. Ito po yung end ng tinatawag na ibang Feast of Booths. Ito yung pinakahuli at sinabi nga na greatest sa 3 annual feast ng Israel. So siya yung huling sineselebrate nila. Ibig sabihin din ito, maraming mga tao ang naroon dahil ito po ay pag-alala ng mga dakilang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanilang bayan, lalo na sa panahon na sila ay nasa wilderness. Yun po yung kanilang sineselebrate. Kaya nga po siya Feast of Tabernacles. Kanilang sineselebrate ito sa pamamagitan ng, kunya may bahay sila, hindi sila titira sa bahay nila for 7 days, magtatayo sila ng tabernacle o magtatayo sila ng tent. Okay, at doon sila matutulog at doon sila titira for 7 days. Okay? Para mapaalalahanan sila kung ano ang buhay ng mga nauna sa kanila during the time of Moses. Ito din ay pag-aalala, actually, hindi lamang yun, Feast of Tabernacles, ito din yung time kung saan kanilang dinedicate yung temple na ginawa ni Solomon. So, crucial po ito. Ano yung problema actually ng bayan nila? Hindi nila ini-establish o ginagawa yung temple. So, ito yung time kung saan kanilang dinedicate yung temple ni Solomon. At dito papasok yung konteksto ng pag-alala sa dating templo na napakaganda nito at majestic na ngayon ay kanila muling nilang ginagawa. Kaya may panawagan ang Panginoon kay Hagay na siya ay magsalita kay Zerubbabel, kay Joshua na high priest sa lahat ng mga tao at tanungin mo sila, who is left among you who saw this house in its former glory? How do you see it now? Is it not as nothing in your eyes? So ang tanong, sino sa inyo 66 years ago, napakatagal na, no? Na nakakita ng templong ito ni Solomon. Sino nakakita ng kagandahan ng templong ito bago ito ay nawasak nung sumakop ang bayan ng Babylon? Hindi natin alam kung ilan sa kanila ang naka-witness ng kagandahan ng templo noon, pero for sure ito ay nakumpara ngayon sa kanilang ginagawa. Kaya sila parang nadi-discourage. Okay? Na ito ay hindi maikukumpara actually sa dating templo na ginawa ni Solomon. Kaya nga sabi ng Diyos, how do you see it now? Is it not as nothing in your eyes? Di ba parang wala na ito sa inyo? So, ito yung pinipicture ni God sa atin ngayon at para sa kanila, ito ang inyong pananaw ngayon sa inyong binibuild. Parang wala lang. Wala lang. Nagbibuild ako pero wala lang. Hindi siya maikukumpara sa dati. Siguro parang sinasabi nila, templo pala itong ginagawa natin. Okay, akala ko bahay-bahayan lang. So siguro ganun kung ating titignan lamang. Sa kanilang isip, it is nothing. Hindi maikukumpara ito. At for sure, because of that situation, sila po ay disheartened. Alam mo yun, parang malungkot, disappointed, discouraged sila sa kanilang ginagawa at nakikita. Kapag disheartened ka na at parang disappointed ka na, discouraged ka na, sa tingin mo parang may lakas ka pang ipagpatuloy itong templo na ito. Di ba? Parang wala na. Okay? Pero ito ay pareho na naging tugon ng ng mga matatanda 17 years earlier noong una nilang sinubukan itayo yung temple. Sabi sa Ezra chapter 3 verse 12 to 13, sabi po doon, but many of the priests and Levites and heads of fathers' houses, old men who had seen the first house, wept with a loud voice when they saw the foundation of this house being laid, though many shouted aloud for joy. So the people could not distinguish the sound of the joyful shout from the sound of the people's weeping. For the people shouted with a great shout, and the sound was heard far away. So halo. Yung mga matatanda, siguro parang nalulungkot sila dahil naalala nila yung temple dati na parang mabagawa pa ba natin ito? O kaya yung iba naman na hindi naka-witness ng templo before, wow, galing naman. Tayo ngayon makakapag-establish naman ng bagong templo para sa ating pag-worshipan sa ating Panginoong Diyos. So ito po yung sitwasyon
dito sa verses 1 to 3. May kalayaan na sila ngayon na magtayo ng templo pero discouraged sila dahil ito ay hindi maikukumpara sa dati. Kaya for sure, marami sa kanila siguro ang ayaw na magpatuloy pa. Pero ano yung ginawa ng Diyos? So discouraged po sila. So 1 to 3, dito po pinipicture sa atin yung kanilang puso. Discouraged sila to continue sa kanilang pag-establish ng temple. And then verses 4 to 5, may command po ang ating Panginoong Diyos sa kanilang lahat. Ano yung command na ito? Be strong. Sabi po sa verse 4, ulitin ko lamang, basahin ko hanggang verse 5, yet now, be strong. Discouraged kayo, ang reminder ni God, be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. So dito, isahin niya. Hindi ito parang be strong, Zerubbabel, Joshua, and everyone, di ba? Pero muli, uulitin niya, be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all people of the land, declares the Lord. So dito may panawagan, magpatuloy lamang kayo na maging strong. 3 beses po ito inulit. Ang message ni Haggai at paglaban ay paglaban sa discouragement na nararanasan ng buong bayan ng Israel. Ito ay katulad ng panawagan ng Diyos din kay Joshua nung siya ay naatasan na palitan si Moses at ilid ang bayan ng Israel sa Promised Land. Makikita natin ito sa Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Kung saan 3 beses din ating makikita yung command o imperative to be strong and be courageous. Yun din yung paalala ng ating Panginoong Diyos kay Joshua at that time. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and be very courageous. Ito din yung panawagan actually ni David kay Solomon sa 1 Kings chapter 2 verse 2. I am about to go, mamamatay na kasi si David, okay? I am about to go the way of all the earth. Be strong and show yourself a man. Magpakalalaki ka. Okay? Be strong. Malinaw na ang ating Panginoong Diyos dito, kanyang inihahayag ang kanyang katapatan para sa kanilang lahat. Ang Diyos ay hindi nagbabago, patuloy siyang umaabot sa tao na huwag mawala ng pag-asa. Huwag magpadala sa discouragement o sa kanilang nakikita kung hindi tignan ang Diyos at ang kanyang panawagan na sila ay maging matatag. Ano muli yung panawagan? Be strong. Then sabi ni Haggai, okay, kinuman ko na kayo, be strong. Meron siyang word dito na sinasabi, work. Magpatuloy kayo. Discourage kayo, be strong and work. Gawin lamang ninyo ang ipinag-uutos ng Diyos. Ipagpatuloy ninyo ang pag-build ng temple. At habang inyong ginagawa ito, ano ang pangako ng Diyos sa kanila? Work, for I am with you. Be strong. Gawin mo yung pinapagawa ko sa iyo dahil kasama mo ako. Ang ganda, no? Para sa bayan actually ng Israel. At nataon pa at that time, ito yung end celebration nila ng Feast of Tabernacles. So, ibig sabihin, nung hinahayag ito, lahat ng mga tao, lahat ng mga remnants ng Israel at that time ay sama-sama na napapakinggan ang panawagan na ito sa kanilang lahat. Actually, yung pangako dito ng I am with you, nakasama nila ang ating Panginoong Diyos, ito po ay pag-ulit dun sa binanggit din sa chapter 1 verse 13. Sabi doon, then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, I am with you, declares the Lord. And then chapter 2, I am with you. Sa paalala dito muli sa chapter 2, ito po ay pag-reassure. Okay? Ano mo yan? Ini-establish ni God na magkaroon ang bayan ng Israel ng assurance. Maging assured kayo na ako ay inyong kasama. Kaya magpatuloy kayo na magtiwala at gawin lamang ang kalooban ng Diyos. Bakit kailangan ninyong magpatuloy na maging matatag sa pag-build ng temple? Hindi lamang yun, dito makikita natin, dahil ito'y panawagan mula sa Diyos. Sabi nga, declares the Lord of hosts. It is from God. Hindi ito command, actually, ni Haggai, hindi ito command ni Zerubbabel o ni Joshua na high priest. Ito ay deklarasyon. Ito ay paghahatid ng mensahe.
ng salita ng Panginoon sa kanya. At hindi lamang yun, dagdag pa sa verse 5, according to the covenant that I made with you when you came out of Egypt. So dito, kung ating iisa-isahin, makikita natin ang patuloy na pagpapaalala, pag-encourage ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Kung ang Diyos ay nakipag-covenant, nag-establish ng kasunduan ng Diyos noon, during the time nung sila ay nasa Egypt pa lamang, ang Diyos ay patuloy pa rin na tapat sa kanila hanggang ngayon. Tapat ang Diyos. Ating maaasahan ang Diyos. Tuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Dahil yung kanyang covenant, hindi niya pwede itong i-break. May covenant si God sa kanila during the time of Egypt. Actually, ang nag-break ng covenant ay sino? Ang Israel. Diba? Dahil sila ay nagkasala. Pero yung covenant ni God na natili dahil ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na naging tatag, naging tapat sa kanilang lahat. Kaya ang panawagan dito para sa kanilang lahat na sila ay magtiwala, maging matatag, at magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. Hindi pa yon, kung kulang pa sa tingin nila ang paalala ng Diyos, dagdag pa dito sa verse 5, ang galing ng dito pag-encourage My spirit remains in your midst, fear not. So para kung kulang pa ang mga paalalang ito, tandaan ninyo, ang aking espiritu ay nasa inyong kalagitnaan. Nariyan siya at kumikilos sa inyong lahat at huwag kang matakot. Inyong tatandaan kung may ipinag-utos ang Diyos, kung may nais at kalooban ang Diyos na nais niyang ipagawa sa atin, ang tamang pagtugon, una, ay pagkilala na ang ating Diyos na siya ay Diyos. He is God. Kung may command si God, it is from Him at tayo ay dapat na kumilala na ang nag-utos nito ay ang ating Panginoong Diyos at dapat natin itong sundin. Pangalawa, ay pagtitiwala sa Diyos na tayo nga ay dapat na maging matatag at panghawakan ang kanyang pangako sa atin na siyang ating kasama. So may command si God, command ni God ito, magtiwala tayo sa Kanya dahil atin siyang kasama kung atin din susundin ang Kanyang kalooban. Pangatlo, ating sundin ng buong puso ang Kanyang kalooban dahil ang Diyos din ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, kakayanan sa tulong ng banal na Espiritu na ating makayanan o magawa ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. So assured tayo. Kaya nga kapag may command in Scripture, wag po tayo parang, totoo ba ito? Ito ba talaga yung gusto ni God? Kunyari daw, yung ating inaral last time sa Haggai chapter 1, kung inyong maalala, ano yung message sa atin ng Haggai chapter 1? In short, priority. Ang panawagan ni God, i-prioritize natin siya more than anything. So, from the last 2 Sundays ago, ito yung command ni God, panawagan ni God, i-priority siya. Kayo nga ba ay tunay na kumilala na ito ay panawagan niya? Kayo ba ay tumugon doon sa panawagan na niya siya ang dapat na priority natin sa ating buhay? Hindi natin kayang i-prioritize si God, but kasama natin siya, tutulungan niya tayo na maisaayos natin ang ating buhay na siya talaga ang ating maging prioridad. More than anything. Na ang iniisip natin ay hindi na yung kapakanan natin, kagustuhan natin, nais natin, kung hindi susundin lamang natin in priority of everything ay ang ating Panginoong Diyos. Na kasama natin ang banal na Espiritu kung ikaw ay mananampalataya na siya'y tutulong sa atin na maisaayos yung baliko nating pamumuhay na kung hindi siya prioridad, ang banal na Espiritu ang magtutuwid sa atin na mailinya natin ang ating buhay sa kanyang kalooban. Kaya nga lang minsan, napapangunahan tayo, parang imposible yata yan, Brother Jay. Alam mo yun, discourage ka agad. May command, ang unang response ng maraming Christian, mahirap yan. Hindi yan pwede. Parang imposible. Di ba ganon? Pero dito makikita natin, sabi ni God, make me a priority, and then kung discourage kayo at hindi nyo kayang gawin, kasi hindi nyo talaga kayang gawin na maging prioridad ang Panginoon. Ito'y biyaya lamang niya. Kaya ini-encourage tayo ng Panginoon dito, be strong. Kasama nyo ako. Tutulungan ko kayo.
Huwag kayong matakot. Ang banal na Espiritu ay nasa inyo upang magawa ninyo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kabutihan nating lahat. Napapangunahan kasi tayo ng sarili natin kaysa sa pagkilala kung sino yung Diyos na nagbigay ng kautusan na ito, kung sino yung Diyos na siyang mag-i-enable din na magawa natin ang kanyang kalooban. In short, be strong, work, for God is with us, fear not. Ipag-pray po natin yun, na makita po natin itong katotohanan ito. Pero in all of those things, alam pa rin ng Diyos na may pag-aalangan pa rin sila. May pangako na siya, yung verses na ating inaral dito from verse 4 to verse 5 ay laden with promises, laden with, alam mo yun, kabutihan ng ating Panginoon. Pero alam ng Diyos na may kakulangan pa rin yung kanilang mga puso na nagtataka pa rin sila. Na parang, okay, Lord, I will be strong by your grace dahil pangako mo ito. I will trust and obey you. Pero paano namin mabibuild yung temple kung walang materials na gagamitin para ito ay maitayo? Ayun yung kanilang problema naman ngayon. So si God, because He is all-knowing, at alam niya ang laman ng puso ng mga tao, sabi sa verse 6 to 8, For thus says the Lord of hosts, yet once more in a little while, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all nations, so that the treasures of all nations shall come in. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord of hosts. So sa unang pagbabasa po natin dito sa verse 6 and verse 7, isipin ninyo, ano ibig sabihin kaya nung passage na ito? Anong nais na ipakita ng ating Panginoong Diyos dito sa atin? Kung ang concern ay pangangailangan nila ng gamit sa pagtaguyod o pag-establish ng temple, ang sabi ng Diyos, yet once more in a little while, I will shake heavens and earth and the sea and the dry land. Ang tuon dito ng ating Panginoong Diyos ay ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanilang lahat. Ako ay makapangyarihan. Ako ay kikilos sa lahat ng bansa upang mag-supply ng lahat ng mga pangangailangan ng pag-build ng templo ninyo. Ito ay pagtupad actually sa Isaiah chapter 6 verse 60 verse 5. Then you will look and be radiant, your heart will throb and swell with joy, the wealth of the seas will be brought to you. Kasi kailangan nila ng materials. Alam niyo ba, lahat ng mga yung mga materials din sa pag-establish ng temple ni Solomon, galing din ito sa iba't ibang bansa. Di ba? Yung cypress tree, yung mga wood na ginamit dito, nakipag-deal siya sa ibang hari na i-provide nyo ito, ipoprovide ko ito sa inyo. Everything was provided by the Lord. Then sabi dito, sa 60 verse 5, the wealth and the seas will be brought to you the riches of the nations will come. This is a prophecy na tinutupad ngayon ng ating Panginoon na ipoprovide ko ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pag-establish ng temple. Kaya nga ang hari ng Persia, simula kay King Cyrus, nung sila ay pinayagan na muli na bumalik sa Jerusalem, siya ay nag-provide ng mga pangangailangan na gagamitin nila for the temple. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Sabi sa verse 8, the silver is mine, the gold is mine, declares the Lord. Kaya hindi sila dapat na mangamba sa mga kailangan nila para sa temple. So natatakot sila na sundin ito dahil baka hindi nila magawa, dahil hindi maganda yung kanilang ginagawa, in-encourage sila. Ngayon natatakot sila na baka hindi nila matapos ito dahil kulang kami sa materials, hindi, ipoprovide ko din ang lahat ng yan. Napakagaling ni God, di ba? Actually, when I was studying this, tunay ang Diyos ay hindi nagbabago dahil until now, we experience His character. Sabi nga ni Richard Taylor, sa kanyang commentary, sa New American Commentary, sabi niya po din, and I quote, the point of verse 7 is that the post-exilic Jew will not have to bear by themselves the financial burden of rebuilding the temple. The Lord will so move among the surrounding nations that they will underwrite to a significant degree the heavy cost of constructing and refurbishing this place of worship. Ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ibang bayan, ng ibang bansa, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan.
Hindi lamang iyon, sa verse 8, ating nabasa na ang lahat ay sa Diyos. At ito din ay makikita natin sa Ezra chapter 5, verse 14 to 15. Sabi doon, "And the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken out of the temple that was in Jerusalem, and brought into the temple of Babylon, this," nung natalo na yung Babylon, wala na sila, Persia na pumalit, "Cyrus the king took out of the temple of Babylon, and they were delivered to one whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor. And he said to him, take these vessels," yung silver and gold, okay, "go and put them in the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be rebuilt on its site." So mismo, si King Cyrus, na hindi naman po Hudyo, ay ginamit ng ating Panginoon para ma-provide. Kaya nga, "I will shake the nations." Gagamitin ko sila para sa inyong mga pangangailangan. Ito yung katapatan ng ating Diyos. Ito ang kanyang kapangyarihan na ipinapakita sa kanila na maging sa atin hanggang ngayon. Diba? Nagkulang ba tayo? Tayo mga mananampalataya? Di ba hindi? Everything is provided to us by God. Especially in our growth. Mamaya, in applications, titignan po natin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay tapat at tunay na ating mapagkakatiwalaan. Kaya maging matatag, magtiwala, panghawakan ng kanyang pangako, at sundin natin ang kanyang kalooban. And then verse 9, this last part dito, sabi po doon, which is the glory of the Lord, sabi sa verse 9, "The latter glory of this house shall be greater than the former." Grabe, no? Yung gagawin ng Panginoon. "Better than Solomon's temple, says the Lord of hosts. And in this place, I will give peace, declares the Lord of hosts." At ang declaration ng Diyos sa kanilang ginagawa, "The latter glory of this house shall be greater than the former." According to history, actually, naging mas glorious din talaga yung temple na kanilang tinayo. At sinabi din in history, it was mainly greater because it stood over 500 years as against to 400 years ng temple ni Solomon. So it would stand longer. Mas naging matatag ito kaysa nung una. But more than physical structure, kung ating titignan din in history, ang mahalaga sa pangako ay ang pangako ng kapayapaan. At dahil dito, tunay na nagkaroon ng kapayapaan ang bayan ng Israel. After kasi nila, na alam mo yun, madala sa Babylon, maparusahan ng ating Panginoong Diyos dahil sila'y naging exile sa bayan ng Babylon, nung sila ay bumalik na, hindi na po sila nahulog into idolatry. Iyon yung naging kapalit na. Nagkaroon talaga sila ng kapayapaan. Nagkaroon na sila ng tunay na takot sa ating Panginoong Diyos. Sila'y nagpasakop na. But in time, though hindi na sila naging idol worshippers, dahil talagang kinilala lamang nila ang Diyos ay Diyos, ang naging problema naman ng mga Hudyo at through the time is legalism. At makikita na natin yun hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Okay? Napangunahan sila ng kanilang pride at ng mga mabibigat na pagpataw ng law na dapat daw sundin. Ito ba na naging tagpo sa sumusunod na panahon, ang Diyos pa rin ay tapat at kumilos at tinupad ang pangako na tunay na kaligtasan naman kay Kristo Jesus. Meron pa rin kapayapaan dahil dumating ang ating Panginoon. Nagkaroon ng kapayapaan dahil kay Kristo na siya nag-alay ng kanyang buhay para ang tao ay tunay na magkaroon ng kaligtasan. Kapayapaan sa pangalan ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. So ito po yung story dito. Ito po yung context. Ito po yung tuon na dapat nating makita. So verses 1 to 9. Ang bayan ng Israel tinawag na maging priority si God. Natakot sila dahil baka hindi nila ma-build ng maganda ang temple. In-encourage sila ng ating Panginoon to be strong. At may pangako na kasama niyo ako at hindi ko kayo iiwan at ang banal na Espiritu ay tutulong sa inyong lahat. Kung natatakot kayo na hindi ma-build ang temple dahil magiging kulang ang inyong mga materyales sa paggawa nito, provided na ni God yan. So everything was covered by God. Ang gusto lamang ng Panginoon para sa kanila ay maging priority ang
Diyos. Yun yung kanyang panawagan dito. Huwag kayong mag-alala sa iba pang mga bagay. Kaya nga mahalaga na makita natin, in application, dito sa chapter 1, ating nakita ang panawagan ng Diyos sa mga Hudyo na makita nila ang kanilang kasalanan na hindi nila binibigyang prioridad ang Diyos at mas inuna na nila ang kanilang mga sarili. Yun yung kasalanan. At yun din pa rin hanggang ngayon ang kasalanan ng maraming mga tao na hindi naging prioridad ang ating Panginoong Diyos. At inuuna natin talaga ang ating mga sarili. Ang naging tugon ng mga tao, nung kanilang nakita ang kanilang kasalanan at nung hinayag ito sa chapter 1 ng Hagay, sila po ay nagsisi at tunay nang nagpasakop at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kung ang prioridad mo ay ang iyong sarili, ang nais mo at plano mo kaysa sa ating Panginoong Diyos ang iyong inuuna, tandaan mo, ikaw ay nagkakasala at nalalayo sa kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kung ang prioridad mo at ang thinking mo palagi sarili mo at hindi Diyos ang iyong inuuna, hindi ang kanyang kalooban ang iyong iniisip, ito ay kasalanan laban sa kanya. Naalala ko yung inaaral namin sa 2 Timothy, sabi nga, yung evil characteristics ng mga false teachers. Ano yung unang-una? Lovers of self. Di ba? Lovers of self. Ito yung kasalanan actually, na hanggang ngayon kasalanan pa rin. Lovers of self. At doon sa Hagay 1, ganun po silang lahat. They were lovers of self. Hindi sila lovers of God. Kaya ang panawagan sa Hagay 1 ay unahin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At kung nakita mo by His grace na hindi mo nga na inuuna, excuse. Ito pa yung problema ko kanila madaling araw eh. Kung inuuna mo ang iyong sarili more than God, ang panawagan ng Diyos ay magsisi at talikuran natin ang ating kasalanan. At may kasiguruhan tayo na ang Diyos ay mapagpatawad at siya ay puno ng awa at ng biyaya. Mapagpatawad po ang Panginoon, pero importante na makita ninyo ang inyong kasalanan. Kasi hindi kayo tunay na makakapagsisi, hindi kayo tunay na makakapag-confess unless makita ninyo ang kabigatan ng inyong mga kasalanan. Ang kasalanan na hindi nating inuuna ang ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot na makita sa maraming mga mananampalataya, sa mga Christian na nagsasabi na sila ay Christian, pero hindi nagpapahalaga o hindi prioridad ang ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot po talaga yun. For sure, ang iisipin ng iba, sobra naman, Brother Jay. Actually, tandaan ninyo, hindi po ako yung nagsasabi sa inyo nito. Ito po yung inaaral natin sa Hagay chapter 1. Baka isipin po kasi ng iba, sobra naman, may buhay naman ako. Diyos ba talaga dapat ang una sa lahat? In reality, opo, ang Diyos po talaga ang una sa lahat. Ang Diyos ang dapat lamang nauna o prioridad natin higit pa sa lahat ng bagay. Ang ating prioridad kung tayo ay Christian ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi inaalis actually ng Panginoong Diyos ang pamilya natin, mahalaga po sila. Hindi po inaalis ng ating Panginoon ang trabaho, importante po yun dahil tinawag po tayo na magsikap, na magtrabaho. Okay? Hindi po inaalis ng ating Panginoong Diyos yung recreation, kung may hobbies man kayo. Maayos naman po ito. Gusto din ni God na magkaroon tayo ng joy sa ating buhay. Hindi niya inaalis ang mga bagay na ito. And every joy, kung naaral niyo po ito sa Ecclesiastes, every joy that we receive in life is a blessing from the Lord. Lahat po ito ay mahalaga at hindi inaalis ng ating Panginoon. Pero mahalaga na makita ninyo na ang priority higit sa family, sa work, recreation o joy, ano pa man na ating tinitignan sa buhay, ang pinaka-priority pa rin natin sa lahat ng ito ay ang ating Panginoong Diyos. Kung family bonding, relationship, ang inuuna mo kaysa sa church, sa word, sa fellowship,
sa Diyos, you are sinning. Actually, I've been hearing this many years ago na. Kasi gusto kong mag-build ng good memories for my family. Good memories for my family. So, kahit Sunday, paprioritize niya, outing ng family, pasyal dito, pasyal doon. Wala akong problema doon eh. Unahin mo muna ang church. Walang problema sa building. Actually, ito I'll be honest with you. You want to build a good memory for your family, bring them to church. The best memory that your children can have is for them to be a part of the church. Yun po yung pinaka-importante. Ako, my best memories in life is in the church. Marami po akong napuntahan na, marami na po akong mga na-enjoy in life. Marami akong masasabi ko na ang saya ko nung high school ako, pero lahat yun nabura nung ako'y naging bahagi ng church. Kasi ang dapat nating makikita, kung tayo ay single man, may family man, we build around the church. We build around God. And God called us to be part of the body of Christ. Kaya tayo naligtas, hindi para maligtas lang tayo at hindi tayo mapunta sa hell. Tayo niligtas ng ating Panginoon para maging bahagi ng katawan ni Kristo Jesus. Kaya nga, in His body, there are many members, which is Christ is the head. So we are part of the body of Christ, bahagi dapat tayo ng church. At yun yung ating priority ngayon. And then we build it around sa ating life. Priority ko si God dahil sa church, dito na ating nare-receive yung means of grace. Yung means of grace, ibig sabihin ng means of grace, dito ipinapagkaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang salita, ang pagkakataon na makapag-serve sa Kanya, ang pagkakataon na magamit tayo para sa Kanyang kaharian. Ginagamit ang church para sa ating paglago. Ginagamit ang church para ma-experience natin ang one anothering. Ginagamit ang church ng ating Panginoon upang tayo ay mapagtibay sa ating Panginoon. Kaya kung makikita ninyo, those who are weak in their faith are those people who are apart from the church. Because it is impossible for you to truly grow apart from the church. Kasi bahagi po yun eh. Bakit kaya binigay na example ito? In His body, there are many members. Bakit siya ginagamit sa Bible? Kasi para mapakita sa atin na importante ang church. At saan ba itinuturo yung one anothering command? Command po yun Saan nakatuon yung one anothering? Sa church. We are to apply this one another sa church. You want a good memory for your family, for yourself? Be part of the church. Alam niyo, mga best memories ko, yung kasama ko mga kapatiran, attend ng ganito, punta sa ganito, mag-serve sa ganito. Ang ganda ng mga memories ko while serving the Lord in Albay. Alam mo yun, yung parang, wow, Lord, hindi to parang sa Brother Jay naman, pa-spiritual. Hindi po. Kasi for a true believer, yun yung pinaka-joy natin. Ang joy natin, makasama ang mga kapatiran at makapaglingkod sa Panginoon at lumago sa Panginoon. Sana makita nyo po yun. Sana makita nyo po yun. Priority si God. We will all face God in the end. Nakakatakot po. Anong sabi sa Matthew 6 verse 33? Alam niyo, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Everything was added unto me dahil ang first sa akin, in my own experience, is always God. And I am filled with joy, serving you, being with you. Although yung passage sa Matthew 6 is about worry, not to be anxious, ang paalala dito po ay concern sa buhay ng tao. Kaya tayo anxious dahil ito yung tingin natin ng mga importante na dapat nating magawa ng paraan.
Di ba? Food, clothing, needs. You worry about these things. Pero sabi ni God, hindi. Huwag kang mag-worry sa mga bagay na yan. Sagot kita. Ang kailangan mong gawin, seek first the kingdom of God and His righteousness. Dahil siyang pinagmumulan ng lahat. Parang katulad sa Haggai chapter 2, di ba? Kaya ang ganda-ganda ng Haggai chapter 2 eh. Parang minsan tingin natin na, parang ang lalim naman nito. Hindi, actually, simple lang siya eh. You worry about a lot of things. Sabi ni God, seek first the kingdom of God. In chapter 2, in application, ngayon alam na ninyo ang prioridad ng Christian ay Diyos. Ang temptation na papasok naman ay, pwede pa ba ako, Brother Jay, magbago? Kasi yun yung fear ng maraming Christian eh. Kasi parang nandito na ako, ang hirap nang makawala dito sa iba kong mga priority sa Diyos. Ang temptation ay papasok palagi sa inyong isip na parang, may chance pa ba? Paano kung nakasanayan ko na ito ang prioridad ko sa aking buhay at yung mga bagay na ito na ang aking binibigyang kahalaga, maaari pa bang mabago ang aking puso? Ang aking prioridad? Kasi dyan mahuhulog ang maraming mananampalataya eh. Okay, Brother Jay, ang ganda nung paalala ni God. I-prioritize siya. Pero pwede ba na siya talaga ang maging prioridad ko? Pwede po. Pwede. By the grace of God. Sa biyaya ng Diyos, wala pong imposible sa Kanya. Maari ba akong lumago kay Jesus? Sabi sa ating inaral a few Sundays ago, sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 8. Naalala niyo pa po ba yon? Yung pag-aaral natin sa self-control. Ano yung pangako ng Panginoon para sa isang mananampalataya? His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Lahat ng mga bagay na pangangailangan natin pertaining to life and godliness, meron tayo. Because we have the Holy Spirit. Because we are God's children. Because we are one with Christ. Sabi nga, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Tinawag tayo eh. Sino tumawag sa atin? Yun ang importante, no? Tayo ay tinawag. Hindi tayo nag-decide na ako ay susunod sa Diyos. Tinawag tayo. And because of the effectual call ng ating Panginoong Diyos, tinawag niya tayo, pwede ba na ang tinawag niya ay hindi makasunod sa Kanya? Imposible. Kasi mapapahiya ang Panginoon. Teka lang, tinawag ko tong taong ito tapos hindi niya nagawa yung gusto ko. Hindi, ibibigay niya ang lahat para yung ating pagkakatawag maging totoo sa bawat mananampalataya. Dahil ako din ang mag-i-enable sa kanila na magawa nila ang aking kalooban. Yun yung importante. Kaya nga, theology is so important. Effectual call. God called us by His grace to follow Him, to become followers of Jesus Christ. At nandito sa kanyang pangako, ibinigay niya na, granted to us all things that pertain to life and godliness. Verse 4, by which He has granted to us His precious and very great promises. So lahat ng promises niya ay, yes. So that through them, you may become partakers of the divine nature. Sa aking pagkakatawag sa inyo, binigay ko ang lahat. Meron pang mga promesa itong kasama upang kayo ay maging partakers ng kabanalan. Kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Having escaped from the corruption that is in this world because of sinful desires. Inilalayo ko na kayo doon. Wala nang kapangyarihan. Hindi na kayo enslaved sa sin. You are free before God that you can now follow Him by His grace. Kaya nga dito sabi sa atin, verse 5, for this very reason, make every effort. Gumawa ka naman ng paraan. Kung ikaw ay tunay na Christian, gagawa ka ng paraan, siyempre, by the grace of God. Sabi nga, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Ang dami naman yan, Brother Jay.
Pero yun po talaga eh. Kasi kung tingin mo ang Christian, ay pagka-Christian, napatawad na ako, okay na. Hindi. It requires perseverance. Kaya nga may tinatawag na doctrine of the perseverance of the saints para malaman kung sino talaga ang anak ng Diyos. Kaya yung mga Christian, na Christianan, kung ang gusto lang nila ay yung mga magagandang bagay lang. Ay, kapag gusto ko umattend ng Sunday, doon lang ako attend. Pagka gusto kong umattend ng cell, doon lang ako attend ng cell. Kung ano yung comfortable sa akin, doon lang ako. Ayoko ng perseverance, Brother Jay. Hindi ka Christian. Kasi we are called to persevere. In Haggai chapter 2, they are called to persevere. In 2 Peter chapter 1 verse 5, we are called to persevere. Make every effort. Kasi minsan ang thinking ng iba parang magic yung grace. May grace naman si God eh. Inaantay ko lang yung grace niya. Ginawang parang magic si God. Hindi po. Kaya nga tayo, we are to submit, we are to pray, we are to ask God's grace na Lord, enable me. Ngayon, yung making every effort na ito, then dependence kay God. Magpipray ka ngayon na magpipray, Lord, kaawaan niyo ako, tulungan niyo ako, magawa ang iyong kalooban. Nais ng Diyos na tayo ay mag-persevere. Sabi nga sa verse 8, for if these qualities are yours and are increasing, kita mo, no? And are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Makikita natin, ang mga taong hindi nagbibigay ng effort para sa ating Panginoong Diyos, they are unfruitful. Evident yan. Ako pa naman ang isa sa parang gift sa akin ni God, yung tingin ko pa lang sa isang tao, how they live their lives, how they make their decisions, especially when they speak. Ako dyan particular ako dyan Nahuhuli ko palagi by their mouth Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Obviously, maraming mga tao, mga Christian actually, makikita mo, they would say they're Christians, pero hindi priority si God. They are ineffective, they are unfruitful, nakakalungkot ang buhay na ito. So think about it. May panawagan ng ating Panginoon. May paalala siya sa atin dito sa Haggai chapter 2. Una, mag-persevere. Perseverance. Remember, it takes hard work to grow in Christ-likeness. Hindi po ganun. Di ba? Doon sa mga nagpa-persevere to grow in Christ-likeness, madali ba? Ang hirap, di ba? Minsan minsan umiiyak na lang ako sa Panginoon, Lord, naging mayabang na naman po ako, Lord, hindi ko na naman nagawa ang iyong kalooban, Lord, naging tamad na naman ako. It takes hard work to grow in Christ-likeness. Hindi ito simple, kailangan natin actually ng dedication. Kailangan natin talaga ng time. Kailangan natin ng humility na makita na hindi natin kaya ito apart from the grace of God. Kailangan natin na matuto na mag-submit sa Kanyang salita. Kailangan natin matuto na mag-obey sa kaulooban ng ating Panginoon. Kailangan natin na nakadepende lamang palagi sa biyaya ng ating Panginoon para tayo ay tunay na lalago. So persevere to attend cell, Sunday service, kung may seminar na available, conferences, umattend po tayo doon. Give time for those things. Listen and watch sa internet patungkol po sa pagtuturo ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Give time. Ako, last pag namamalansya po ako, naka-on lang kunyari yung computer ko. And I'm listening. Last time, nung nakikinig ako, pinapakinggan ko yung interview ni Dale Johnson kay Heath Lambert about biblical counseling ito. Kwento ni Heath Lambert yung kanyang journey in life. Alam mo, nakaka-bless. Kaya habang namamalansya ako, naiiyak-iyak ako nun Kasi, yung life pala ni Heath Lambert, siya yung kwento ko sa inyo na dating director siya ng NANC, na ngayon ay ACBC. Siya yung kwento ko na inoperahan sa utak, na nagkamali ng 2 beses. Tapos may third operation pa. So nakwento niya din 'yon doon sa ACBC na audio. Tapos kwento din niya
na lumaki siya sa nanay kasi na-separate na yata yung kanyang magulang. So naiwan siya sa nanay niya na drunkard at abusive. So yun yung kinalakihan niya. Tapos habang lumalaki siya, dahil palagi silang, kinikwento niya kay Dale Johnson dun sa podcast na yun na hindi talaga naging maganda ang buhay niya. Wala daw siyang maaalala na memory nung kabataan niya na naging masaya siya. Dahil lumaki daw siya talaga battered at yung nanay niya alcoholic. Kaya nga sinasabi ng iba na memories. Yung gusto ko mag-build ng itong taong ito walang magandang memory. Pero paano siya ginamit ng Panginoon? Kaya yung pinanlalaban ngayon ng mga integrationist na mga counselors, yung mga may psychiatry think pa o psychology thinking, sinasabi nila yung trauma. Kaya ka ganyan kasi nung bata ka, ganito yung pinanggalingan mo. Pero hindi ganun kay Heath Lambert. Naging Christian siya at the age of 14. At from that time on, naging dedicated siya in following Christ. Na-sharean siya ng gospel, naging Christian siya, nag-aral siya. Tapos meron sa kanyang lumapit at nagsabi sa kanya, which is, integrationist din siya. Alam mo kung bakit ganyan ang buhay mo. Kasi, alam mo, kailangan mo maging masaya dahil mabuti kang tao. Pero nung nag-share sa kanya daw ng gospel, ano yung tunay na gospel? Ano sinasabi sa tao? Ang tao ay, kaya litong-lito daw siya. Sabi niya nga gano'n, sa kanya kinikwento, I was really, hindi ko alam. Sabi sa gospel, makasalanan ako. Nasabi na itong Christian counselor na ito, mabuti naman daw ako. Di ba? Parang dinagtaka ngayon siya. So, gumawa siya ng paraan. Alam mo yun, at his college years, nag-research siya. May nahanap siyang book, parang list ito ng mga libro na maganda na pwede niyang mabasa. At nabasa niya at nakita niya yung book, Competent to Counsel ni Jay Adams. At nirequest niya ito sa nanay niya na magpadala ng cheque para mabili niya yon at binasa at inaral niya. At from that time on, naging concentration niya na mag-aral about biblical counseling. At ginamit siya ng ating Panginoon na maging head for how many years sa NANC before. At yung nanay niya, kwento niya, in the end, dahil for sure, na-share niya ng gospel, naging Christian. Alcoholic, nang bubugbog na nanay, naging Christian. At before mamatay, sabi nga ni Heath Lambert, she was the sweetest woman I have ever met. If we persevere, even though na hard yung situation, hindi ko pinapangako na magiging okay ang lahat. Hindi magiging katulad. Hindi lahat magiging katulad ng kay Heath Lambert. But we are called to persevere. Ang nais ng Diyos, mag-grow tayo, maging priority siya. Parang si Heath Lambert, encourage ako nung napakinggan ko yun. Kasi ang focus lang niya in life, makilala ang Panginoon during his college years, makagraduate siya, ang naging target lamang niya, maglingkod sa Panginoon, makilala ng lubusan pa ang ating Panginoon. Pangalawa, not only that we are to persevere in growing in the character of Christ, remind that God is with us. So we are not to fear in trying situations. Kasama natin ang Diyos. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 13:5, keep your life free from the love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Yun po yung problem po nating maraming mga Christians. Ang thinking natin, we are on our own. We are thinking always, palaging temptation natin na iniisip natin, ako lang ito. Hindi po, God is always with us. At tutulungan niya po tayo. Pangatlo, trust in God's provision. Sa ating paglago kay Kristo, ito ay hindi manggagaling sa ating mga sarili. Ito ay manggagaling lamang sa mayamang biyaya ng ating Panginoong Diyos. So go to God, ask for His grace. Kung nahihirapan kayo gawin ang kanyang kalooban, mag-pray kayo.
Lord, tulungan niyo po ako na magawa ang inyong kalooban. Lord, tulungan niyo ako na talikuran ang aking sarili. Lord, baguhin niyo po ang aking puso. Lord, tulungan niyo po ako na tunay na magtiwala at mag-submit lamang sa iyo. At ang pangako, actually, sabi nga, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Trust in God's provision, His grace. Hindi po natin kaya ito on our own. Kaya po ang maraming Christian napapagod, ay pagod na ako, Brother Jay, and ayoko na. Wala nang pag-asa. Kasi you try it on your own strength. Ginagawa mong magbago by your own ability. By your own self. Hindi po natin kaya. Pang-apat at panghuli, be assured of God's promises. We are to hope in God's plan. May plano ang Panginoon. Anong plano ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya? For us to grow in the likeness of Christ. Christ-likeness. Yun yung nais ng Panginoon. Huwag niyong isipin na ako na gusto ko maligtas para hindi ako mapatawad, para hindi ako maparusahan sa impyerno. Kasi sinabi sa Romans chapter 8, di ba? Yun yung plano ng ating Panginoon para sa ating lahat, to conform us sa ating Panginoong Jesus. At assured tayo, dahil binigay niya lahat ng kanyang promises sa atin, at yes ang lahat ng kanyang promises. Sabi sa Philippians 1:6, naalala ko ito, magandang passage po ito, "I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Naalala ko yan, nung bago pa lamang ako, hindi pa ako pastor noon, may prayer kasi, ngayon kasi tinawag na ito sa hierarchy ng Koinonia. Pero before, from time to time, meron pong hahanap ka ng isang ka-prayer partner at meron po ako ng isang naka-prayer partner na medyo older po sa akin at that time. Sabi niya, alam mo, maganda ang Christianity, pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Kasi tingin niya, sarili niya eh. Then, binasa ko sa kanya yung Philippians chapter 1, verse 6. Ang Diyos po ang siyang kikilos sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan, ng kalakasan, dahil siya ang magkukomplete sa atin. So, persevere, be reminded of God's presence, trust in God's grace, and be assured of God's promises that if we prioritize God, His plan for us will indeed come to fruition. Tunay na matutupad ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay, tunay na tayo ay magbubunga. Kaya huwag mag-delay, inyong bigyang halaga ang panawagan ng Diyos ngayon. Inyong unahin siya sa inyong buhay at umasa sa kanyang mayamang biyaya na tunay tayong mga niligtas ng Diyos sa kasalanan ay tunay na lalago sa karakter ng ating Panginoong Jesus. It all starts by prioritizing God and trusting Him na gagawin niya ito para sa ating lahat. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa inyong message sa amin. Napakahalaga po nito, Panginoon Ama, dahil ito po ay malaking encouragement sa aming lahat, Panginoon Ama, na Ikaw ay tumatawag sa amin na magpatuloy, na mag-persevere. Kung kami man, Panginoon Ama, ay discouraged na with our life, na parang paulit-ulit na lang, na hindi kami lumalago, hindi sumusunod sa iyo, Lord, you call us to be strong. You call us, Lord God, to trust in you. You call us, Lord God, to trust in your grace that is abundant every day, to your mercies, O God, that is new every morning. Lord, help us, Lord, na patuloy lamang pong lumapit sa inyo. At tunay na ikaw ang unahin namin sa aming buhay. Na maluwalhati ka namin, Panginoon Ama, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa eskwelahan man ng mga kabataan, sa aming pamilya, Lord God, sa mga kamag-anak at kaibigan namin, na makita na ikaw ang prioridad po namin, O Diyos. Na ikaw ang inuuna namin sa lahat ng aming mga desisyon, sa lahat ng aming mga motibasyon, nawa ito ay palaging nakadirekta lamang na nanggagaling sa inyong salita at kalooban para sa amin.
Ilayo niyo po kami sa temptasyon na unahin ng sarili. Baguhin niyo po kami ng tunay. At salamat, Panginoon Ama, because you have begun a good work in us and you will complete it in us. And for those who are not yet in Christ, Lord, I pray, hindi po nila kayo mapoprioritize talaga hanggat hindi po nila kinikilala si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Hanggat hindi nila kinikilala ang kanilang sarili na sila'y makasalanan at nagkasala sa iyo dahil ikaw ay Diyos na banal. Kaawaan niyo po ang wala pa po kay Kristo Jesus. Tulungan niyo sila na makilala si Kristo. Tulungan niyo silang tunay na manampalataya at tunay na magsisit talikuran ng kanilang kasalanan at tunay ng sumunod sa iyo. Because apart from the gospel, apart from that truth, apart from being saved in Christ, apart from your grace of salvation, Lord, hindi ka namin talaga mapaprioritize. So para kami bilang isang church, maging isa sa inyong panawagan dito sa Hagay, Panginoon Ama, tulungan niyo po ang bawat isa na tunay na makilala si Kristo. At para sa aming mga mananampalataya, tulungan niyo po kami na ang maging tuon sa aming buhay ay ikaw lamang. Salamat dahil kayo ay tapat, kayo ay puno ng pag-ibig, ang inyong pangako ay totoo. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen.